Kasaysayan na mismo ang makakapagpatunay na sa unang termino ni Donald Trump sa White House ay naging sagabal ang kanyang pamumuno sa mga balak ng Iran na palawigin ang impluensya nito sa Middle East dala ng kanyang kabi-kabilang sanctions na ipinataw laban sa Iran na lalong ikinabagsak ng ekonomiya nito. Ganon din ang maximum pressure campaign na kanyang pinangunahan. Kaya walang dudang kinakabahan na ang Iran sa kanyang muling pag-upo. Subalit sa kabilang banda naman ay may isang bansang hindi na makapag-antay sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House dahil hindi tulad ng Iran ay may magandang nakaraan si Trump sa bansang ito sa kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Estados Unidos sa unang pagkakataon noong 2017 hanggang 2021. At ito ay walang iba kundi ang mortal na kaaway ng Iran na Israel. Kaya sa videong ito ay ating himayin kung bakit dapat matuwa si Benjamin Netanyahu at ang mga Israeli sa muling pagbabalik ni Donald Trump. Mr. Goodbye! Make America Great Again, America First. Simulat sa poll, ito ang palaging bukang bibig ni Donald Trump ang muling ilagay sa tuktok ang United States of America. Sa kanyang muling pagkakahalal bilang presidente ng Estados Unidos, tila ba hindi lang ang mga Amerikano ang makikinabang sa kanyang ikalawang termino. Magiging malupit man si Trump sa ibang bansa kagaya ng Iran at Ukraine. Abay salungat naman dito ang mararanasan ng kanyang mga malapit na kaalyado, lalong-lalo na ang Israel. Subalit bakit nga ba dapat matuwa ang Israel sa muling pag-upo ni Donald Trump bilang US President? Bago natin susuriin ang napakagandang relasyon ng Amerika at Israel ngayon, tayo ay magbabalik tanaw muna sa nakaraan upang himayin kung paano ba nabuo ang napakatatag na alyansa ng dalawang bansang ito na nasa magkabilang dako ng mundo, lalo na nung panahon ng pamumuno ni Donald Trump. Simula pa man noon ay napapaligiran na ang Israel ng mga kalaban marahil ay dahil na rin sa relihiyon at kabi-kabilang mga agawan ng teritoryo. Kahit saang banda tumingin ang maliit na bansang ito sa Middle East, makikita nila ang mga maiinit na mata ng kanilang mga kapitbahay. Andyan ang karibal nilang Iran, ang matagal lang nakikipagdigma na Palestine, at ang mga bansang mainit din ang dugo sa Israel, kagaya na lang ng Lebanon at Syria na matagal na nilang katunggali. Subalit noong 1948, kinilala ng US ang Israel bilang isang malayang estado. Isa ang Amerika sa pinakaunang kumilala sa soberenya ng Israel na naging dahilan upang magkaroon ng alyansa ang dalawang bansang ito. Simula noon ay unti-unti nang lumakas ang diplomatic relation sa pagitan ng American at Israeli government dahil sa collaboration sa pagdevelop ng mga makabagong teknolohiya at marami pang iba. Sa paglipas ng mga taon, naging matatag na sandalan ng Israel ang Amerika, lalo na't patindi ng patindi ang mga tensyon sa Middle East. Ngunit sa mata naman ng US, ang Israel ay ang nag-iisang demokratikong bansa sa Middle East na pinakamalaki nilang kakampi o ally. Sa katunayan, naging malaki ang papel ng Israel sa mga gerang pinasok ng US sa gitnang silangan. Kasama na rito ang Iraq at Afghan War kung saan dito nila inimbak ang iba nilang kagamitan at armas na ginagamit sa labanan. Marahil ay maaaring tawaging isang proxy military ng Amerika ang Israeli Defense Forces dahil na rin sa mutual na suporta nila sa isa't isa. Isa sa magpapatunay sa hindi matatawarang suporta ni Trump sa Israel ay nang pirmahan nito ang isang presidential proclamation noong 2019 sa kanyang unang termino kung saan nakasaad sa mga legal na dokumento na ang Golan Heights, isang teritoryo na kinuha ng Israel mula sa Syria, ay sa wakas opisyal ng pagmamayari ng Israeli government. Wala ring pag-aalinlangan na ni-recognize ni Trump ang Jerusalem bilang kapital ng Israel. Sa katunayan, sa kanyang pag-uutos ay agad inilipat ang embahada ng Estados Unidos sa pusod ng Jerusalem. Maliban pa roon, makikita ring malakas ang pag-back up ng Amerika sa Israel laban sa Palestine at Iran sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Naging malupit si Trump sa Palestine noon sa pamamagitan ng pagputol ng ayudang pinansyal para sa United Nations na nais tumulong sa mga Palestinian refugee. Itinigil kaagad ni Trump noong 2018 ang dating humigit kumulang $360 million na financial aid para sa mga refugee sa pamamagitan ng UNRWA o ang the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. At higit sa lahat ay ang paglungsad ni Trump ng maximum pressure campaign na naging sanhi ng paghina ng industriya ng langis ng Iran at naging hudyat naman ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya noong panahong yon. Masyadong unpredictable si Donald Trump, ngunit ang isa yata sa mga pinakasigurado niyang desisyon ay ang pagsuporta at pakikipagkaibigan sa Israel dahil na rin sa kanyang mga political at economic strategies, pati na rin ang kanyang personal na koneksyon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Hindi talaga maipagkakaila na si Trump ay isang malaking pro-Israel president. Kaya naman maraming mga dahilan kung bakit dapat magbunyi ang mga Israeli sa pagkapanalo ni Trump sa eleksyon. Ayon sa mga eksperto na sa pagbabalik ni Trump ay muling masisilayan ni Netanyahu ang kapit-bisig na alyansa ng Amerika at Israel upang tapusin ang mga unfinished business noong 2020 na tila hindi nila masyadong naramdaman ayon sa mga eksperto sa pamumuno ni Joe Biden. Sa pagbabalik ni Trump sa pwesto, maaasahan na ng Israel, lalong-lalo na ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagsuporta ng Amerika sa kanilang muling pang-aangkin sa Gaza at West Bank. Matagal nang pinag-aagawan ng Israel at Palestine ang Gaza at West Bank. Ilang dekada na ring mainit ang palitan ng dalawang bansa sa mga lugar na ito. Ngunit noong October 7, 2023, matapos maglungsad ang Hamas ng pag-atake sa mga Israeli na nakatira malapit sa Gaza border na nagresulta sa kaagad na pagkasawi ni mahigit 1,200 na Israelis. Ito ang pinakamadugong pag-atake sa Israel simula nang dineklara nila ang kanilang independensya noong 1948. Bago pa man ang karumal-dumal na pag-ataking ito, plano na sana ng mga opisyal ng Israel na makipagkasundo sa Palestine upang marisolba ang girian sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng two-state solution, layunin sana ng pulisiyang ito na gumawa ng dalawang state, isa para sa mga Hudyo ng Israel at isa naman ay para sa mga Palestino. Ang planong ito na sana ang magsisilbing daan para sa kapayapaan na tingin naman na nakakarami ay hindi malayong mangyari dahil kayang-kaya itong isakatuparan ng gobyerno ng dalawang bansa. Subalit lahat ng ito ay wala ng kwenta dahil mas lumala lamang ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine dahil sa pag-atake ng Hamas noong October 2023. Kaagad ibinasura ng mga mamamayan ng Israel ang ideyang ito dahil sa mga kalunos-lunos na krimen ng Hamas laban sa kanilang mga kababayan na nooy nakatira sa Gaza. Dahil dito, ang tanging naiiwang opsyon na lang ay ang tuluyang pagsakop at pag-angkin ng Israel sa Gaza at West Bank. At ang planong ito ay tinatawag na ngayong one-state solution. Ang konseptong ito na naisip ni David Friedman ay maglalayong palawakin ang teritoryo ng Israel at sakupin ang mga lugar na dati kinokontrol ng Palestine, kagaya na lamang ng napakagulong Gaza Strip. Sa madaling pagpapaliwanag, magiging isang bansa ang tinitirhan ng mga Palestino at Israel sa pamumuno ng Israel at magkakaroon ng equal rights ang mga Palestino at may tsansang maging citizen ng isang bansang hawak ng Israel kasama ang mga Israeli na inaasahan nilang mamuhay ng mapayapa sa ilalim ng isang batas na pantay ang tingin sa dalawang grupo. Hindi naging pabor ang mga dating presidente ng Amerika sa planong ito, kagaya ni Barack Obama at ngayon naman ay si Joe Biden. Subalit ibang-iba talaga ang pananaw ni Donald Trump. Si David Friedman na isang dating US ambassador sa Israel ay may duguring Jewish at isa sa mga pinakamalapit na kaibigan at advisors ni Donald Trump simula pa man noon, kaya naman mayroon siyang kaunting impluwensya sa Pangulo. At ayon pa kay Friedman, sigurado siya na babasbasan ni Trump ang pagsakop ng Israel sa Gaza at West Bank. Malaki talaga ang tsansa na susuportahan ni Trump ang ideyang ito dahil sa kanyang labis na pagsuporta kay Netanyahu at sa buong Israeli government. Maaalala ding idineklara ni Trump ang Jerusalem bilang ang tunay na kapital ng bansa na isang malaking indikasyon ng opisyal na soberanya ng Israel na tunay na ikinasiya ng lahat ng mamamayan at politiko ng Israel. Sa katunayan pa nga, sa araw ng pagkapanalo ni Trump sa eleksyon, kaagad gumawa ng hakbang ang isa sa mga pinakamalaking opisyal ng Israel, si Finance Minister Bezalel Smotrich, upang ihanda ang kanyang gobyerno sa nalalapit na pagsakop ng Israel sa West Bank at sa one-state policy. Kanya pa ngang inutusan ng ibang mga ahensya ng Israeli government kagaya ng Defense Ministry upang simulan na ang pagpaplano kung paano nila kukunin ang mga pinag-aawayang Judea at Samaria o mas kilala bilang West Bank mula sa Palestine. Para kay Smotrich, siya ay 100% na siguradong papayag si Trump sa ideyang ito sa hinaharap. Hindi man ito agad na mangyayari, maaasahan ng mga Israeli ang pangyayaring ito sa lalong madaling panahon sa tulong ni Donald Trump. Dagdag pa riyan ay ang mithiin ng Israel na maging isang superpower sa Middle East sa pamamagitan ng pagiging number 1 sa rehiyon sa kahit anong aspeto. Noong 2020, nilagdaan ni Donald Trump ang isang napakalaking kasunduan na layuning makabuo ng isang malakas na alyansa sa Middle East para mapanatili ang kapatiran at kapayapaan sa rehiyon na siya namang pinangunahan ng Israel, ang Abraham Accords. Nais ni Trump na magkaroon ng opisyal na diplomatic relation ng Israel at iba pang mga Arab nations kagaya ng UAE, Sudan, Morocco, Bahrain at lalo na ng Saudi Arabia. Kahit hindi masyadong nagkakasundo ang mga Jewish at Arabs, ang maaring pagkabuo ng alyansang ito ay magtatalaga sa Israel bilang isang superpower na bansa at maaari na nilang maungusan ng Iran sa karera ng dominasyon sa Middle East. Sa pagbabalik ni Trump, maaasahan na mas papalawakin nito ang saklaw ng Abraham Accords
Anumang oras ay maaari na makisali ang bansa ng Saudi Arabia sa usaping ito. Malaki ang magiging parte ni Trump at ng Amerika dito dahil sa kanilang misyon na kontrolin ang langis sa lugar. Sa madaling sabi, parehong labis na makikinabang ang Amerika at Israel sa kasunduang ito na hindi lamang babago sa takbo ng Middle East kundi pati na rin sa buong mundo. Isa pa sa magiging napakalaking benepisyo ng pagbabalik ni Trump bilang Pangulo para sa Israel ay ang pagkamuhi nito sa Iran. Sa kanyang unang termino, pinarusahan niya ang bansa ng Iran sa pamamagitan ng kanyang maximum pressure policy habang kinokontrol ang export ng langis mula sa Iran patungo sa Amerika. Labis itong nakaapekto sa ekonomiya ng Iran na mga panahong yon at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tuluyang nakakabangon. Isa pa sa mga naging aksyon ni Trump noon ay ang pagpapatumba sa mga malalaking opisyal ng Iran kagaya na lamang ng dating commander ng Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC na si General Qasem Soleimani noong 2020. Ang pagpuksa ni Trump kay Soleimani ay talaga namang ikinagalit ng Iran, subalit sa kabilang banda ay ipinagbunyi naman ito ng Israel. Simula noon ay isa-isa nang napapatumba ang mga lider ng iba pa mga grupong kaalyado ng Iran kagaya ng Hamas at Hezbollah. Sa kasalukuyan, tila ba mangyayari na namang muli ang ganitong uri ng parusa mula sa mga kamay ni Trump. Sa kanyang pagkapanalo, bigla na lang bumagsak ang halaga ng pera ng Iran at nanganganib na naman na baka ilulunsad na namang muli ni Trump ang maximum pressure. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas lalo itong pinaigting at pinalakas. Sa kasagsagan ng kampanya para sa US elections, mas lalong umigting ang galit ni Trump sa Iran dahil inakusahan niya ang mga ito na siyang nagpasimuno sa tangkang pagpaslang sa kanya hindi lamang isa kundi dalawang palpak na assassination attempts nitong Hulyo at Setyembre na kaagad namang pinabulaanan ng Iran. Siyempre, ang pagbagsak ng Iran, malagim mang isipin ay kasiyahan para sa Israel. Maliban sa mga bantang dala ng kanilang mga malalakas na missile, malakas ang usap-usapan na unti-unti na rin nakakabuo ng mga nuclear weapon ng Iran kaya hindi katakataka kung mababahala si Netanyahu sa kung ano ang maaaring gawin ng Iran. Ngunit kung sa termino ni Joe Biden ay pinigilan nila ang Israel na atakihin ang nuclear facilities ng Iran, ay kabaliktaran naman ang pananaw ni Donald Trump. Sa katunayan, sa isang panayam noong kasagsagan ng kampanya para sa 2024 US elections, sinabi ni Trump na kung siya ang masusunod, dapat sirain na agad ng Israel ang mga nuclear site ng Iran sa lalong madaling panahon at isama na rin dito ang mga planta ng langis na siyang numero 1 pinagkukuhanan ng pondo ng Iran. Hindi na rin sikreto mula sa publiko ang lantarang suporta at bias ni Trump sa depensa ng Israel gamit ang kanilang makabagong nuclear weapons. Sa kabilang banda, alam na rin ng lahat kung gaano kalaki ang kanyang pagtutol sa nuclear program ng Iran. Patunay lamang dito ay ang pag-pull out niya sa nuclear deal noong 2018 at ang pagpataw ng mga sanctions laban sa Iranian government na lubos na ikinalugmok na ekonomiya ng bansa. Subalit nakabawi ito sa maluwag na pamumuno ni Joe Biden. Kaya paniguradong hindi na makapag-aantay ang Israel sa muling pagbabalik ni Donald Trump. Maliban pa dito sa muli ay magpapatuloy pa rin ang bilyon-bilyong dolyar na tulong ng Amerika sa gobyerno ng Israel. Simula noong 2017 sa unang pag-upo ni Trump sa White House ay binigyan na ng Amerika ang Israel ng military aid. At noon lang 2023 matapos ang pag-atake ng Hamas, nadagdagan pa sila muli ng 12.5 billion US dollars. At sa muling pagkakaluklok ni Trump sa pwesto, paniguradong magpapatuloy ang pinansyal na tulong na ito. At baka nga madagdagan pa. Ayon sa mga ulat, hanggang sa taong 2028 ay patuloy pa rin ang pagpapadala ng pera ng United States sa Israel. Kabilang na rito ang pagbibigay rin ng mga armas at kagamitan, pati na rin ang initiative ng joint exercises upang mas lalo pampalakasin ang hukbong sandatahan ng Israel o ang Israeli Defense Forces. Patuloy rin ang pagsusuplay ng Amerika ng mga missile defense system kagaya ng Iron Dome, David Sling, Arrow Missile System at nitong huli ay ang THAAD Air Defense System upang maprotektahan ng mga Israeli ang kanilang bansa laban sa anumang banta na dadaan sa kalangitan. Napakalaki na naging epekto ng mga depensang ito sa pagkikipagpalitan ng mga ballistic missile at drone ng Israel sa Iran nito mga nakaraang buwan na siyang nagdidikta na hindi basta-basta ang puwersa ng Israel pagdating sa aspetong ito. Isa ang Israel sa mga bansa sa Middle East na may malaking budget para sa military. Ayon sa datos ngayong 2024, naglaan ng $25 billion o 5% ng kanilang gross domestic product o GDP ang Israel para ma-improve ang kanilang hukbong sandatahan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga makabagong armas, teknolohiya at kagamitan mula mismo sa Amerika. At higit sa lahat, hindi malayong mas pipiliin ng Amerika na back-upan ng Israel
kumpara sa Ukraine o kahit sa Taiwan. Ayon sa obserbasyon ng mga eksperto, kayang ilaglag ni Trump ang Ukraine at tila wala na itong balak na suportahan ang Ukrainian government laban sa Russia. Sa kabilang parte ng mundo naman, posible pa rin na mabibigyan ni Trump ang Taiwan ng sapat na tulong kung sakaling mag-aamok ang China sa silangang Asia. Subalit hindi niya naman itinatago sa publiko na sisingilin daw niya ng napakalaking taripa ang mga bansang hihingi ng suporta militar mula sa Amerika, kagaya ng Taiwan. Subalit hindi magdadalawang isip si Donald Trump kung sakaling ang Israel na ang hihingi ng backup. Sa oras na gumawa pa ng karagdagang hakbang ang Palestine o ang Iran o kahit pa ang mga militanteng grupo na kasangga ng mga bansang ito, kagaya ng Hamas, Hezbollah, Houthis at mga Shiite, siguradong ipapadala kaagad ni Trump ang kanyang ipinagmamalaking US Navy, Air Force at Marine Corps nang walang kahit anumang kapalit o kabayaran. Bilang importanteng kaalyado, talaga nga namang pinoprotektahan at inaalagaan ng Amerika ang kapakanan, seguridad at stability ng ekonomiya ng Israel kumpara sa ibang bansa na kailangan ng tulong ng US mapapinancial man o militar na aspeto. Kaya ayon sa mga eksperto ay di maipagkakailang abotenga ang ngiti ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at karamihan ng mga mamamayan ng Israel dahil sa napipintong panunumpa at pagbabalik muli ni Donald Trump bilang Pangulo ng US sa pangalawang pagkakataon. At sana lang ay may positibong dulot ang pagbabalik ni Trump pagdating sa paghupa ng kaguluhan, hindi lamang sa gitnang silangan, kundi maging sa ibang panig na rin ng mundo. Dahil di maipagkakailang marami ng buhay ng mga inosenteng sibilyan, mapamusliman, kristyano o Hudyo, ang nasasayang dahil sa kabi-kabilang gerang, karamihan ay nag-uugat sa ambisyon ng ilang tao at leader lamang na sakim sa otoridad at kapangyarihan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.